tanghalian na tinawag ako ng aking mahal na Reyna upang magpabagi ng uling. Harit ako'y nagpapoy na. Naka-pyramid ba ang style, honey? Kailangan daw sa pagpapapoy ay ang kulong na kulong at tulang lalabas ang hangin para solve ang apoy. At pagkatapos ko nga magpabaga, iniaya ko ng aking mahal na Reyna na mamitas ng kalamandarin sa aming bakuran. Nakakuha nga ako dito ng isang piraso at kanyang pinulot. At dahil kumpleto ng ating regalo, tayo ay mag-iiyaw na ngayon ng ating tinatawag na tampal pek-pek. Ihanda na ang kalamandarin, ang tampal pek-pek, mantika at syempre ang silver swan. Silver swan, baka naman. Ngayon naman ay magtitimpla tayo ng pampintura para sa ating tampal pek-pek. Magsali ng toyo sa isang maliit na mangkok. Tapos maghiwa ng kalamandarin. Piga-pigain hanggang sa maubos ang katas nito. Pagkatapos mo itong piga-pigain, kumuha ka ng tinidor at gawin mo itong DIY brush. Yan ay magsali ng mantika upang medyo dumula sa ating tampal pek-pek. Ngayon handa ng lahat, kunin naman natin ang parilya at ating linisin. Tanggalan ng mikrobyo dahil baka ito yung mga germs ay yak! Pagkatapos natin linisin ang parilya, ito na at ating isasalang na ang ating napakataba at napakalaking tampal pek-pek. Pagkatapos natin itong maisaan lang ay ating pipinto-pinturahan ng kaunti gamit ang ating DIY brush. Sabi nga nila ito ay masarap kainin kapag yung lutong-luto at medyo nagmamantika na ng pusa. Pagkatapos pinturaan ay kailangan natin paypayan at baka ito'y binabanas na. Ikaw ba naman ang iiyaw malamang makakaramdam ka talaga na sobrang init. After 25 years of siding, napakatagal. Sa wakas at harit babalik ta rin na. Side B naman tayo. Tingnan natin kung medyo nagmamantika at namamasa-masa ng konti yung ating tampal pek-pek. Ang bahay na nikit yata at hindi matanggal ang ating parilya. Naku po! Aba... Dahil nga ito ay nanigit ito ay aking gagamitan ng kutsilyo, patay na isasaksakin na naman. At syempre, tutuloy pa rin natin ang pagpipintura sa kanya gamit ang ating DIY brush kasi baka namikit na naman ang ating tampal pek-pek. At sa wakas, naluto na rin ang ating tampal pek-pek. Heto na. Medyo namamasa at nagmamanti-mantika siya. Naku po! Napakasarap! Pagkaluto nga ay namitas na nga ang mahal na Reyna ng sili sa aming bakuran. Para makapaggawa ng sausawan ng ating tampal pek-pek, nagsali ng toyo. Naghiwa ng kalamansi. Kailangan dalawa lamang talaga para hindi sumobra ang asim. Di kagaya ng iyong klase na sobrang asim.
hanggang giwa ng 2 silip. Na syempre mayroong kaunting spicy flavor. Nuts English. Matapos ng maianra ang lahat ay harit kami na ay naganda ng aming pagkain. Karan, may konsilbang saging, sinaing na made with pandan, at saka ang ating pambansang tampal pekpek. Oh, tari na kayo at makakain na. Lapang! After ng aming napakasarap na kainan ng tampal pekpek, nakita ko natambak ang aming urungin. Kaya naman nilapitan ko ang mahal na Reyna upang kami ay maglaro ng Jack and Poy at kung sinong matatalo ay siya mag-uurong. Hari nga, tuwa ng bagsak kaya ko kagad ang nanalo. Medyo masarap ang aming laban kasi 2-1 ang labanan, 2-1. Kaya lang nagulat ako kung bakit nagkaroon ng bagyo sa papel gunting bato. Ibang Japan po yata ang gustong laruin ng aking mahal na Reyna. Subalit wala pa rin siyang nagawa dahil akong nanalo sa bandang huli. O siya, sige na. See you ulit sa aming susunod na vlog. Bye-bye!